Ayan, magandang araw ulit sa inyo mga idol at magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Saan man tayong sulok ng mundo, Bong TV is here again mga idol. At ayan, pag-usapan natin yung yung nasabi ko dun sa unang ko no, sa opinion ko dun na dapat mabawasan sana yung kahirapan at magkaroon ng trabaho yung mga natin, mga kababayan diyan sa Pilipinas. Ayun, nagkamali nga pala ako. Mayroon pala. Tumaas pala yung yung rate ng nagkaroon ng trabaho, bumaba yung kahirapan at napunta sa middle class na yung ibang mga nakakuha ng trabaho daw. Ayan, pakikinggan natin yung speech ni ni PBBM about sa pagtaas ng nagkaroon ng trabaho at sa pagbaba ng kahirapan sa Pilipinas. Ayan, pakinggan natin mga idol ha. Agosto 9 ngayong taon, nagbigay po ng mensahe si Pangulong Marcos Jr. tungkol sa umano'y pagganda ng takbo ng ekonomiya ng bansa, pagdami ng trabaho para sa mga Pilipino, at ang pagbaba ng antas ng kahirapan. Ito ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Jr. Sa aking mahal na mga Ayan, nagkamali pala ako. Mayroon naman talaga pala. Talagang nagtrabaho din pala talaga. Ayun ito na, magpakinggan natin yung speech niya ha. Ayan, pakinggan natin kung talagang totoo ha. kababayan, nais kong ibahagi ang ibang magagandang balita. In the second quarter of the year, our economy grew by 6.3% compared to the Mataas yun previous ha. year, one of the highest in ASEAN. This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Bagamat maganda ang datos na ito, wala itong kabuluhan kung hindi maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. This June, the unemployment rate dropped to 3.1%, one of the lowest on record for the last 2 decades. Over 50.3 million Filipinos are now employed, with 63.8% of them in the formal sector. Lalong dumadami ang mga kababayan nating may disente at formal na hanap buhay at naging bahagi ng middle class. Ang lahat na ito ay patungo sa layunin nating iangat mula sa kahirapan ang bawat Pilipino. At abot kamay na natin ito. The poverty rate also dropped to 15.5%, which means we have lifted 2.5 Malaki yung million binaba. Filipinos out of poverty. And only 10.9% of Filipino families remain poor. Maganda yung niyo. Dumami yung nagkaroon ng trabaho at bumaba yung kahirapan. Sana tuloy-tuloy na yan mga idol. Maganda. Maganda rin pala talaga. May ginawa din pala talaga si Idol. Idol PBBM. Ayan. Sige, pagpatuloy natin mga idol. 500,000 Filipinos out of poverty, and only 10.9% of Filipino families remain poor. Ayan. 10.9% na lang ang natitirang mahirap sa Pilipinas. Maganda na. Maganda na pala dyan sa Pilipinas kasi 10.9% na lang ang natitirang mahirap. Pakinggan natin. Tuloy natin. Pakinggan natin. Kung totoong gumaganda po ang takbo ng ekonomiya, dumarami ang mga Pilipinong nagkakaroon ng sapat na kalidad ng trabaho at nababawasan ang mga Pilipinong Ba't may kung totoo daw? Ibig sabihin to? Kung totoo daw, sabi ni Boss Ted, kung totoo daw. May kung pa eh. Pakinggan natin. Tuloy natin mga idol mahihirap, bakit lumalabas sa pinakahuling pagtatanong ng social weather stations na mas maraming Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap?
Budol ulit tayo nito. Ah, nabudol na naman tayo. Nabudol na naman tayo nito. Ba't ang dami pa rin nagsasabing sila ay mahirap? Samantalang nag-report naman si Pangulo. 10.9% na lang ang natitirang mahirap sa Pilipinas. Pagpatuloy natin mga idol ha. Pagpatuloy natin. Ginawa ang survey nito lamang buwan ng Setyembre. 59% of Filipino families rated themselves as poor o katumbas ng 16.3 milyong pamilyang Pilipino. September lang mga idol ginawa yung yung survey ha. October ngayon, it's mean September, isang buwan pa lang ang nakakalipas. Tapos, ang sinasabi dito sa survey, 59% of Filipino families or 16.3 million rate poor. $16.3 million mahihirap. Patuloy natin. Sinabi rin po sa pag-aaral na sa 59%, 9.1% sa mga pamilya ang nagsabi na sila ay ngayon lang nakakaranas ng hirap. Ito'y katumbas Ano daw? sabi na sila ay ngayon lang nakakaranas ng hirap. Ayan. Ngayon lang daw sila nakakaranas ng hirap. Ibig sabihin, nung kay Tatay Digong, hindi sila naghirap na ganito kahirap. Diyan nyo po mapapatunayan talaga na nabudol tayo. Kala ko nagkamali na ako mga idol. Kala ko nagkamali na ako. Tama pala. Sige, pagpatuloy natin mga idol. Ito'y katumbas ng 2.5 milyong mga pamilya. Habang 2.3 milyong mga pamilya ang nakakaranas ng madalas na hirap. 2.5 milyon ang nagsabi na ngayon lang sila nakaranas ng hirap. Nabudol na naman talaga. Ay! Patuloy natin mga idol. Habang 11.5 milyon ang laging mahirap. Iba ang 11.5 milyon ang laging mahirap. Patay na. Ang ganda. Balikan natin yung sinabi ni PBBM ha. Pakinggan nyo ng maigi ha. Hindi ako magsasalita. Pakinggan nyo ng maigi. Ito ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Junior. Ito. Balikan natin mga Sa idol aking ha. mahal na mga kababayan, nais kong ibahagi ang ibang magagandang balita. In the second quarter of the year, our economy grew by 6.3% compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Bagamat maganda ang datos na ito, wala itong kabuluhan kung hindi maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. This June, the unemployment rate dropped to 3.1%. One of the lowest on record for the last 2 decades. Over 50.3 million Filipinos are now employed, with 63.8% of them in the formal sector. Lalong dumadami ang mga kababayan nating may disente at formal na hanap buhay at naging bahagi ng middle class. Ang lahat na ito ay patungo sa layunin nating iangat mula sa kahirapan ang bawat Pilipino at abot kamay na natin ito. The poverty Ayan. Diba?
milyon ang nabigyanan ng trabaho. Saan niya kinuha ito, mga idol? Kung sa survey na nangyari nung September, mas marami pa rin yung nagsasabing mahirap sila. Saan to kinuha ng ating Pangulo? Ibig sabihin, mga idol, ba't hindi nagtutugma yung survey at sa sinasabi ni Pangulo at ng ating gobyerno? Patunay na naman ba talaga tong nabudol tayo? Pagpatuloy natin, mga idol. Yung sasabihin ni Busted, tuloy natin. Iba ang sinasabi ng Pangulo at ng ating pamahalaan sa totoong nararanasan ng mga Pilipino. Ang ating pong pamahalaan Ayan, mga idol, di ba? Iba daw ang sinasabi ng ating Pangulo at ng ating gobyerno sa nararanasan ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Mapapakamot na rin din ako nito sa ulo pagka nagkataon ng ganyan. Di ba? Dito, isa na naman tong patunay na tayo ay nabudol. Di ba? Sabi nga ni Inday Sara, nabudol. Di ba? Kayo po, mga idol, mag-comment kayo dyan sa baba, sa comment section. Anong masasabi ninyo sa pinagsasabi ng ating Pangulo na tumaas ang nagkaroon ng trabaho, bumaba ang kahirapan sa Pilipinas, at yung iba nasa magagandang trabaho at napunta na sa middle class? Sana all. Mapapasana all ka na lang, mga idol. Diba? Ako talaga napapasana all. Sana kung ganun ang nangyayari sa Pilipinas, walang nagpupunta na. Bawas na ang pumupunta at lumalabas ng pumupunta sa ibang bansa at lumalabas ng ating bansa para magtrabaho dito. Kung mabibigyan lang ako ng ating Pangulong BBBM, ng magandang trabaho at magiging middle class ang pamilya ko, ang buhay namin ng pamilya ko, uuwi ako, ora mismo, mga idol. My God, I hate truck. Di ba? 50.3 milyon nagkaroon ng trabaho sa Pilipinas. Malaki yun, mga idol. 50.3 milyon nagkaroon ng trabaho. At ang iba naging middle class. Hindi kaya mga kapamilya lang din nila yung nabigyan nila ng trabaho? Ano sa tingin nyo, mga idol? Di ba? Iba yung sinasabi ng ating Pangulo sa survey na ginawa. At sa pagtatanong sa mga taong mahihirap. Napapaisip ako, mga idol. Kala ko isang beses lang ako nabudol. Mahirap nito kung buong termino niya puro tayo budol, no? Ayan. Kayo na po, mga idol, ang humusga. Kung mali ba talaga yung sinabi ni Inday Sara at mali rin ba yung pinagsasabi ko dito? Di ba? Narinig nyo naman po, pinarinig ko sa inyo. Siguro hindi naman to magsisinungaling si Hindi gagawa-gawa to si Idol Ted Pailon,
Wala talaga. Kala ko nagkamali na ako. Nagkamali nga pala talaga ako. Nabudol na naman ako. Kayo, hindi ba kayo nabudol? Sa tingin ko nabudol din kayo. Ayan. Ayan, magandang hapon po at magandang araw, magandang umaga po ulit sa inyo mga idol. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo mga idol. Kayo na po ang magdesisyon. Kayo na rin po ang bahala kung ano talaga yung opinion nyo, kung ano talaga yung dapat nating gawin. Ipahatid natin ang bawat opinion natin bilang isang mamamayang Pilipino mga idol. Ordinaryo man tayong tao pero kailangan natin magsalita na. Kailangan na rin natin imulat ang ating mga mata sa mga ganitong pangyayari dyan sa ating bansa. Hindi ko naman sinasabi mga idol na perfecto si Tatay Digong. Hindi naman talaga siya perfecto kasi tao din yan. Pero kayo na rin makakapagsabi kung ano ang kung ikukumpara nyo noong si Tatay Digong ang presidente sa ngayon na si PBBM ang presidente. Ang opinion nyo po at komento nyo po, mas maganda po niyan, i-comment nyo sa baba para malaman natin kung ano talaga para sa inyo. Yung magandang gobyerno noon ba o ngayon? Bong TV po ay nagsasabi at mag-iiwan po sa inyo ng magandang umaga, magandang hapon at magandang tanghali saan man tayong sulok ng mundo naroroon. Always remember po, God is good all the time. God bless us all po. Bong TV is now signing off po.